Binansagang dalayon ang tubong Bangar La Union na si John Leo Dato dahil sa bagsik nito sa ibabaw ng lona. Animoy gutom na hayop kapag ito'y nakasampa sa ibabaw ng ring. Ang Pinoy prospect na ito ay may magandang kartadang 16 wins, 10 doon ay kanyang pinatulog at may isang talo lamang. Merong nakakasindak na knockout power na siyang dahilan ng 55.56 knockout ratio sa kanyang talaan. Hindi maitatangging mataas ang tsansang maging isang world champion sa hinaharap. Ito ay nangangampanya sa timbang na 130 pounds super featherweight division na siyang binabalak akyatin ni Mark Magsayo sa kanyang susunod na magiging laban. Kapag naipagpatuloy niya itong magandang kartada, ay maaaring magkaroon agad ito ng tsansang mapalaban sa pandaigdigang kampyonato o kahit mapalaban sa may mga pangalan sa kanilang dibisyong nasasakupan tulad ni na Emmanuel Navarrete, Leo Santo Cruz, Oscar Valdez at marami pang iba. Kung isa man sa mga iyan ang kanyang makakaharap, ay paniguradong may palag ang ating pambato. Ang huling naging talo nito ay noong 2018 laban sa pambato ng Mexico na si Antonio Contreras na hindi ata niya masyadong napaghandaan. Pero matapos ang kabiguang iyon ay pinalipas lamang ang pandemya at muling sumabak taong 2022 at isang impresibong pagbabalik para sa ating pambato. Narito at ating balikan ang naging ganti nito sa mga Mexicano na siyang nagbigay ng unang dungi sa kanyang kartada. Kaya naman ito ang pagkakataon para makabawi. Kontra naman kay Rodrigo Guerrero. Ito ay naganap noong April 21, 2022 at dito ay nagpakita ng kakaibang bangis ang ating pambato at kanyang ipinakita kung papaano lumapa ng kalaban ang tinaguriang dalayo ng Pilipinas na si John Leo Dato. Ngunit bago natin simulan yan, ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa unang rounds ay naging masipag agad sa pagbato ng mga jabs at ilang mga kombinasyon ng ating pambato. Natila sinusukat pa lamang nito ang mga anggulo at kung papaano niya aatakihin ang kalabang Meksikano. Na siya namang napakagandang panimula para sa ating kababayan. Dito naman ay nawala sa balanse ang Mexicano nang atakihin ito ng kaliwang uppercut ng ating kababayan at napatihaya ito sa lona. Napaka-epektibo ng game plan ng ating pambato sa pamamagitan ng pagbato ng maraming jabs at mabilis ang pag-atras kapag siya'y inaatake ng Mexicano at ang mga kombinasyon na kanyang pinapakawalan kapag ito'y nasa dikdikan ng laban. At dahil dyan ay hindi makaporma ang kalabang Mexicano sa magandang plano ng ating pambato. Sa rounds na ito ay mas lalong naging madulas ang ating pambato at nahirapan ng Mexicano na magpatama ng mga suntok sa ating kababayan dahil sa magandang depensang ipinapakita nitong Pinoy. Bukod pa riyan ay mas lalong kumukonekta ang mga suntok ng ating pambato na siyang mas lalong nagpapahirap sa Mexicano.
kahit anong anggulo mga binabato ng Meksikano ay hindi na umeepekto sa ating pambato dahil hindi ito tumatama ng masyado o palaging mintis ang kanyang mga atake. Kabaligtaran naman sa opensa ng ating kababayan dahil bawat bato nito ay iniinda ng kalabang Meksikano. Tila laruan na lamang sa Pinoy ang kanyang kalaban. Parang batang binubuli ang Meksikano kung ito'y paglaruan. At malinaw sa mata ng nakararami kung sino ang nakalalamang sa dalawang boksingerong naglalaban sa ibabaw ng lona. Sa bawat rounds na lumilipas ay tila bagong pag-asa para sa Meksikano. Ngunit ang pag-asang iyon ay tila nagiging maliit kapag ito'y sumasalo ng mga suntok galing sa ating kababayan. Nakakatama ang Meksikano ng mangilan-ngilan na suntok, ngunit pinapagpag lamang ito ni John Leo Dato. Ito ay nangangahulugan na siya ay nasa delikadong sitwasyon. Sa pagkakataong ito ay wala nang inaksayang panahon ng ating kababayan. Inararo ng inararo ang Meksikano. Kaliwat kanang suntok ang kanyang sinalo. At dito na syempre papasok ang trabaho ng referee para pumagitna at hinto ang nasabing bakbakan. Sa labang ito ay napatunayang pang world class ang kalidad nitong John Leo Dato at karapat dapat din itong magkaroon ng laban para sa pandaigdigang kampyonato balang araw at maihanay sa ating mga world champion sa ating bansang Pilipinas. Maraming Pilipinong boksingero ang sumabak sa ibang bansa kontra sa top prospect ng ibang bayan.
Tinatawag silang Road Warrior o Journeyman bilang parte ng kanilang kabuhayan. Isa na rito ang pambato nating si Jimmy Paipa Jr. na pambato ng Lanao del Norte. Kababayan ng Unified World Champion ngayon na si Marlon the Nightmare Tapales. Ang second professional fight nito ay ginanap sa Cebu Coliseum kontra kay Jerwin Ancajas na nagresulta ng majority decision pabor kay Pretty Boy. Napadpad sa iba't ibang sulok ng bansa at pati na rin sa karatig bansa tulad ng Japan. Ang masasabing biggest win niya ay kontra sa kababayan nating si Bernabe Concepcion, kaya nasungkit ang WBO Oriental title sa Super Bantamweight Division. May 5, 2017, lumipas ang isang taon, nagkaroon ng pagkakataon ng ating kababayan para lumaban sa bansang Tajikistan. Hinarap niya noon si Rakimov, ang unbeaten top prospect nila na may record na 9 wins at 7 knockouts. Bata ng Ala Promotion itong pambato natin at ito'y labanan ng dalawang southpaw. Kahit disadvantage man, ay akalain mong napabagsak ng Pinoy itong undefeated ng 2 beses. Kaso nga lang sa kalagitnaan ng kanilang bakbakan ay tinamaan ng ligaw na suntok ang Pinoy sa bandang dibdib at biglang tumigas ang katawan, kaya nahirapang tumayo. Medyo naging maalat sa ating panlasa dahil ayon sa iba, ito ay premature stoppage para protektahan ang kartada ng kanilang pambato. First round, agresibo kaagad ang ating pambato. Matitinding suntok kaagad ang pinapakawalan nito kahit na nakalalamang sa lahat ng aspeto ang kalabang champion. Оба бойцы являются левшами. Да, у боксера левших бойцов, как правило. Достаточно дисциплинированный, думающий. Подвижный. Нокаутер, если как раз его выезд за пределы. Что-то диковинное выступал. Кроме Филиппин, Джимми Пайпа также. Как опасно сейчас ушел Шавкат Рахимов на ногах. Джет Шавкат Рахимов дошел. Попадание от Шавката. Шавкат такой точь прямой. Встречу. От атаки Джимми Пайпы. Там больше по площади. Сейчас неплохо Пайпа. Неплохо встречает Пайпа Рахимова здесь. Nakuha ng ating kababayan ang unang round dahil sa kanyang agresibong ipinakita at may mga ilang suntok ring ipinatama ang kanyang kalaban. Ngunit mas maraming pinakawala ng ating pambato sa pagkakataong ito. Итак, у нас второй раунд. Джимми Пайпа, Филиппины, Шавкат Рахимов, Россия. Идет вперед за блок. Бой за титул. Сейчас попадает справа Джимми Пайпа. Еще раз. Опа! Нокдаун. Рефери открывает счет. Шавкат Рахимов за свою карьеру оказывается в нокдауне второй раз. Первый раз такое случилось в поединке с Миржаном Жаксылыковым. Все правильно. Для Пайпы шанс. Жестко вкладывается Джимми Пайпа, прекрасно понимая. От правого крюка Шавкат Рахимов. Кстати, Рахимов Пайпу и мог бы... Нужно пользоваться ситуацией. Так позастыл Филиппинин. Жестко работает по корпусу Пайпа. Хорошая. Дает подойти филиппинцу и взрывается серия Шавкат Рахимов. Достиг от него цели и потом боковой. Вот здесь после атаки удар руку в микропаузе. Совершенно верно. Николай Попов подсказывает. Хорошие атаки от Шавката Рахимова. Концовка за Шавкатом. Дает Шавкат подойти сопернику.
Уходит от правого бокового. Отвечает сам, переводит на корпус. Окончательно пришел в себя Шавкат Рахисерия и добавить. Но нужно помнить, что филиппинец очень опасен. Isang matinding right hook at sinunda ng kaliwa ang siyang naging dahilan ng pagbagsak ng kalabang kampiyon galing sa ating pambatong Pinoy. Раунд поединок очень драматичная атака филиппинскому боксеру. Шавкат пришел в себя. Брал даже концовку. Да, но раунд проиграл. Здесь называется медицинский. Работа не дает подойти на силовые мощные удары. Он не будет работать серийно. Атака. Да, 2-3 раза он провалил и тут же нанес. Но Я думаю, что матчмейкеры могут с собой гордиться. Ой, как опасно попадает и опять сейчас. нокдаун. Вот так вот заигрался Шавкат Рахимов. И есть еще время у филиппинца, что меньше 2 минут остается. завершить. Да, пока чтобы немножко прийти в себя сейчас. Филиппинец будет рассчитывать на настил. И, естественно, он будет работать на мощные силовые удары. Ему главное подойти на свою дистанцию, на удобную. Ох, как мощно всаживает. Вот Здесь сейчас подходит на свою Джебе. И работает на ногах. и крюки. Джимми Пайп. Вот сейчас хорошо двойка. Опасные крюки у Пайпы. Опасный, поэтому, возможно, не стоит так рано стартовать с такими многоударными комбинациями. Нельзя застаиваться после атаки, бить и уходить. Так показать. Здесь надо боксировать именно Шавкату. И не стоять у канатов. Все свои обороты оказался в нокдаун в районе канатов как раз. Sa kanilang palitan ng suntok ay muli na namang pinabagsak ng ating kababayan sa ikalawang pagkakataon ng champion gamit ng isang malutong na kanan na tumama sa pagmumukha nito. Sa pagkakataong ito ay tila amoy na ang panalo ng Pinoy dahil sa dalawang bagsak ng kalabang champion. Против Джимми Пайпа. Пришел в себя и нужно переламывать ход поединка. Входить в свой опасный и жесткий клиш 7 досрочно. Здесь бывает практически. Ему удается пока что, конечно. Хорошо, он успевает несколько ударов. Вот так и придерживаться. Бить, уходить, что нужно ему делать. Его задача подойти и врезать. Если Подходит близко, и тут пытается бить на свою дистанцию, на удобную свою ударную дистанцию. хватит в ущерб зрелищности. Почему нет? Еще очень много впереди времени. После этой серии добавлять. Ну, Пайпа просто ждет своего момента. И снова Пайпа явно настроен, именно заряжен на одиночный мощный удар. Готовит сейчас атаку Джимми Пайпа. Dahil sa dalawang bagsak ng champion ay mas lalo atang nabuhayan ito at naging mas agresibo sa kanilang laban. Tila hindi ito papayag, napapatalo na lamang ng ganong kadali sa ating pambato. В раунде побывал Шавкат в нокдаунах. Эмоциональную накачку в углу боксировать. Именно боксировать. Именно с технической оснащенности Шавката можно снять этот блок, отвлечь Фенику то, что у него хорошо получается. Пущенные удары Джимми Пайпа. Да, он уйдет, перепрячет за блок, цепится поближе к сопернику. В излете выбросил правый крюк. Бросает Джимми. Чтобы филиппинца, но... Да, идет вперед, пока рисунок. Хорошая атака от Шавката. То, что нужно Шавкату Рахимову. Ушел, видел эту атаку. Шавкат Рахимов ушел.
Isang umaatikabong palitan ng suntok ang iniwan ng parehong boksingero. Kapwa ayaw padaig sa isa't isa at parehong gustong makuha ang titulong pinangahawakan ng champion. Тактика ясна, ему это удавалось очень хорошо. Потом контратакаться в предыдущем раунде, не застаиваться здесь. Но и дает ему, он не пытается умотать. Вот этими подходами он утомит. Хорошо сейчас Шавкат пробил. И вот он удар по туловищу. Смотрите, Это, по-моему, нокаут. очень плотно попал здесь. Шавкат пытается подняться, филиппинский боксер. Вот так вот! Потрясающая подача. Dismayado ang Pinoy dahil sa pinahinto ng referee agad ng kanilang laban. Dahil para sa kanyang sarili ay kaya niya pang lumaban. Lalo na't alam niya sa kanyang sarili na nakalalamang siya sa kanilang bakbakan. Ngunit isang ligaw na suntok ang tumama papunta sa kanyang katawan at nagresulta ng paninigas ng kanyang katawan. Bilang isang referee, pag nakita niyang nahihirapan ang isang boksingero ay automatic na pahihintuin na nito ang laban. Medyo na late lang ng recover ang ating pambato kaya natalo sa laban. Matapos matalo ng ating kababayang si Joper Montano sa mga kamay ng Indonesian boxer na si Jan Ruba via 10th round split decision taong 2019, ay nagkaroon ito ng 6 na sunod-sunod na panalo at sa 6 na iyon ay isa lamang ang umabot sa huling rounds. Sa bangis na mga kamao ng ating kababayan ay meron itong napakataas na porsyento sa pagpapatulog ng kalaban. Meron itong 88.24% knockout ratio sa kanyang talaan. Sa kanyang kartada ang 17 wins, 5 losses at ang 15 ay hindi na pinaabot pa sa hurado. Kaya naman ang matalo sa isang desisyong dikit na dikit ay hindi katanggap-tanggap para sa isang fighter gaya ni Joper Montano. Kaya naman ang dumating ang pagkakataon para makabawi sa isang Indonesian ay hindi na nagsayang ng panahon ng ating pambato. Nito lamang Setyembre 30 taong kasalukuyan ay lumipad ito patungong Thailand para sagupain ang pambato ng Indonesia na si Rivo Kundimang para paglabanan ng Asian Boxing Federation sa welterweight division. Narito at ating panoorin ang kanilang naging sagupaan. Ngunit bago natin simulan yan ay kung maaari sana paki-like and share ng ating video at paki-subscribe ng ating channel. Maraming salamat. Sa simula pa lamang ng unang rounds ay makikita mo na sa mga mata ng ating kababayan na tila agresibo ito at parang gusto na niya kaagad tapusin ang nasabing laban. It looks like the Filipino is already starting off very strong. Nice right hook landed to the body already. And a big... It looks like just... Sa kabila ng pagiging agresibo ng ating kababayan ay tila hindi naman nasisindak ang Indonesian fighter. Bumabato ito ng panakanakang mga suntok na siya namang pinapagpag lang ng ating pambato. And Riva done a very good job just to stay calm, not get overwhelmed by the power. He's at the center of the ring. And a nice 1-2 landed by Joseph there. And a big left hand landed on the chin, but Riva comes back with a combination of his own. Both fighters are now firing on the ropes and take the center of the ring again. Big swing and a miss by Riva from Indonesia. Joseph doing a very good job just to back his opponent up with the jab, being a lot more active in comparison to his opponent. Nice stiff jab
just sticking it out there. And a nice one landed by Reba, and there it is again. Cockroach lunges went basically spiral through the guard of your opponent. Big right hand landed to the body, and Reba just took a 3-punch combination, but still standing. Joker is putting punches together, putting a very nice combination together. You might see a bit more body work above. And there it is, a big right hand to the Silver. It's almost as Joker was doing a move here. Joker just did a very good job of keeping that jab out. Rhythm of his opponent, just constantly putting that jab in his face. Bago matapos ang round 1 ay nagbitaw ang ating kababayan ng isang right straight na siyang sumupol sa Indonesian fighter. Just setting up that big left hand that just wants the front. There it is, it lands clean on the chin. And his head snaps back, and he's still standing. Nakakagulat na nakatayo pa rin ang Indonesian fighter matapos ang patamang suntok na iyon. I think Joker has smelled blood, but he needs the pounds. Reba is still firing. Ngunit hindi man siya natumba sa kanan, ay sinubukan ng ating kababayan ng kalibang suntok at doon siya nadali. One. And another left and sends his opponent to the canvas. Joker already jumping up. Ngunit nakabangon pa ang Indonesian fighter at swerte nito dahil wala ng segundong natitira at na-save by the bell pa. Very good shots. And that was the first time he went down in this round. You cannot be saved by the bell. Dito sa ikalawang round ay tuloy-tuloy ang pag-atake ng ating pambato dahil batid nito na hindi na magtatagal ang kanyang katunggaling Indonesian dahil sa mga tinamo nitong suntok galing sa kanya. It's a nice jab, but Reba, I think, is trying to prove that he's not hurt after round number 1. That's exactly what Reba needs to do, throw those double jabs. He's had a lot of success with that corkscrew jab that we were talking about, the one that twist through the middle of the guard. But he took a big shot as he went in there by Joker. And he does not want to be here. Reba needs to get back into the center. A big right hand and a left hand lands on the body of Reba. Reba's doing a very good job to work the body and the head of his opponent. I'm not too sure how much of the... Sa bigat ng suntok ng ating pambato ay nawawala sa balanse itong Indonesian. There it is again. Every time Joker lands a jab, it almost puts Reba off balance. Sa kalagitnaan ng rounds na ito ay nagbitaw ang ating kababayan ng isang kaliwa na siyang tumama sa panga ng Indonesian. Round number 2. But there it is again. Sending his opponent to the canvas. Nakabangon pa naman ang Indonesian ngunit sa tingin ng referee ay hindi na nito kaya pang lumaban. Kaya naman mas minabuti na lamang nito na hinto na lamang ang nasabing laban. Hindi maitatanggi na si Joper Montano ay isa sa mga Pilipinong maaari nating ipagmalaki balang araw. Kung sakaling maipagpatuloy nito ang kanyang mga tagumpay at tumungo sa mga World Championship, anong malay natin na baka balang araw na dumating sa punto na aakyat sa lona itong si Joper Montano para sa isang pandaigdigang kampyonato. Nang lumipad patungong Vietnam ang ating kababayang si Charlie Suarez para harapin ang pambato ng Indonesia na si Jeffrey Palulu para sa bakanting IBF Asian Junior Lightweight title, ay inaasahang umatikabong bakbakan ng masasaksihan dahil kilala ang pambato ng Indonesia bilang matinik na knockout artist sa kanilang bayan. Meron itong 25 wins, 14 knockouts at may 3 talo lamang sa kanyang talaan. At isa ang ating kababayang si AJ Banal, ang isa sa nagbigay dungi sa kanyang kartada at umabot lamang siya sa 2 round sa kanilang bakbakan noong taong 2014. Around the score here in round 2. Final 10 seconds coming up. Body shots to the body. Yun ang tama. Ganun pa man, ay kumpiyansa pa rin ang pambato ng Indonesia na kaya niyang talunin ng ating kababayan. Ngunit sa pagsapit ng gabi ng kanilang laban,
ay nasira ang kumpiyansa nito nang mabali ang kanyang ilong sa lakas ng ating pambato at kisingin sa katotohanang hindi maaangatan ng bansang Indonesia ang Pilipinas pagdating sa usapan ng boxing. Narito at ating balikan ang kanilang naging bakbakan na ginanap sa bansang Vietnam noong December 10, 2022. Sa umpisa pa lamang ng bakbakan ay tila mainit na kaagad ang parehong boksingero. Matitigas na jab kaagad ang binibitawan ng ating pambato at maaga itong nagpapakita ng pagka-agresibo, habang ang pambato ng Indonesia ay tila sumisilip ng isang magandang timing sa ating kababayan. Suarez masih ke Philippines tidak Moret nama khi mà Charlie Suarez đang giữ chiếc đài WBA để phải Manolo quá quen thuộc. Chia sẻ rằng cực kỳ năm như là Charlie Suarez chỉ cần orthodox đặt lên phía trước rất gần nhau. Như các bạn có thể thấy thì dahil sa madalas magbitaw ng jab ang ating kababayan, ay ito ang inaabangan ng Indonesian para kumounter. Ngunit sadyang hindi siya makatsyempo ng isang magandang patama sa ating pambato. Bước vào trận đấu này cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Nếu như chiến thắng trước tuyển Anh, uy tín hàng đầu thế giới là WBA và IBF, trong khi để bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập của mình, và vừa rồi là một cú thẳng trái rất chính xác đến từ Defy Palulu. Trái ngược thì việc đặt chân trước của mình ra phía ngoài chân trước của đối thủ là rất quan trọng. Giúp họ có ly và ra đòn an toàn hơn. Pasok ng ikalawang round ay mas lalong naging agresibo ang ating kababayan dahil may pagkamadulas din itong Indonesian fighter at laging nakaabang ang kanyang mga counter punches. Kaya naman mas lalong pinagbuti ng ating kababayan ang kanyang mga ataking ginagawa. Mas pinabilis pa niya ang kanyang pagpasok ng mga opensa at mas pinarami niya ang mga kombinasyong kanyang binabato. Ganun pa man ay hirap din naman ang Indonesian fighter na makapatama sa ating kababayan. Mangilan-ngilang jabs ang binitawan ng ating kababayan na hindi tumama sa Indonesian fighter at tila naging hudyat ito sa ating kababayan para gisingin ang halimaw na naglalagablab sa kanyang mga kamao. Philippines. Khi Tân Hải đã giành chiến thắng thì liệu chúng ta có thể thấy Charlie Suarez có thể sẽ rơi cao cánh tay tại IBF châu Á hay không? Tuy nhiên thì giành đai vô địch chắc chắn rất khó khăn bởi đối thủ của Suarez không phải là tay mơ, và luôn luôn cũng đã có cho mình giành được trong quá khứ đai vô địch của WBC châu Á hay là WBO. Và đó là một xoay đòn với những tình huống góc trái phải rất tốt của Charlie Suarez. Defy Palulu kịp đồng để không tạo ra lợi quá lớn cho đối thủ. Defy Palulu ra bên đấy cũng nhiều hơn điểm số trong những trận đấu đầu tiên rơi về tay của Charlie Suarez. Suarez
không có sự chủ động. Giây cuối cùng là trận đang nghiêng về Charlie Suarez. Tôi tin rằng điểm số trong hai hiệp đấu đầu tiên thuộc về Kaliwat kanang pag-atake ang ginawa ng ating pambato sa round 2. Panaka-naka namang pagganti ang Indonesian fighter na siyang malimit naman na tumama sa ating kababayan. Ngunit sa pagtatapos ng rounds na iyon ay nag-iwan pala ng pinsala ang ating pambato sa Indonesian fighter na siyang naging dahilan para hindi na patuloyin sa susunod na rounds dahil sa pinsalang tinamo mula sa mga kamao ng ating pambatong si Charlie Suarez. đã có vấn đề với referee Palulu khi tướng nhận thấy trọng tài. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì referee Palulu đã gặp vấn đề về tim sau từ Charlie Suarez và các bác sĩ đã phải kiểm tra cho anh, nhưng tín hiệu trả lời là rất yếu ớt và chúng ta đã có chủ nhân của chiếc đài IBF châu Á hạng Super Featherweight. Magkasunod na bigwas sa bodega ang binitawan ng ating kababayan at nang bumaba ang depensa nito'y binitawan niya ang kanyang right straight na diretsong tumama sa ilong na siyang naging dahilan ng pagkabali nito. Ang unay nahirapan nitong makapasok ng mga opensa. Pero nung sinimulan niya ito suntukin sa katawan para pababain ng depensa, ay dito na niya nasapul sa pagmumuka itong Indonesian fighter para matagumpayan at tanghalin bagong IBF Asian Junior Lightweight Champion. Declaring a winner by way of TKO victory, he is now the new IBF Asia Junior Lightweight Champion, Private Charlie King Warrior Suarez. Kung nagustuhan nyo ang video ng tampok natin ngayon, paki-like and share. Mag-iwan ka na rin ng comments para sa iyong saloobin. At kung bago pa lamang dito ay paki-subscribe at huwag kalimutang pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga umaatikabong videos tulad nito.